mismo yan, corruption yan eh. You are corrupting the minds of the Filipinos na ito, totoong picture to ng unang ginang. Edited naman pala. You are corrupting the mind, especially of the young Filipinos, di ba, na makakapanood niyan. Ganyan na ba ang mga Pilipino ngayon, di ba? Nasaan na po yung mabuting asal? Boss, magandang gabi. Boss, matanong lang kita, no? Ngayon kasi pinag-uusapan itong pagpapakalat ng mga fake news laban dito sa ating presidente at sa kanyang unang ginang. Para sa iyo ba, makatarungan ba yung ganitong mga pagpapakalat ng maling impormasyon o mga fake news? Kasi medyo below the belt eh. Para sa iyo ba, tama ba yung mga ganitong gawain? Para sa akin po, mali po yan. Hindi lamang po para dun sa unang pamilya, no, sa first couple, kay PBBM at kay FL. Kahit kaninong Pilipino gagawin yan, hindi po maganda. Nasabi mo na nga, di ba, walang mga ebidensya. Nagpapakalat lang ng kasiraan sa social media. Hindi po magandang tingnan yan kasi yan po ay pawang mga haka-haka lamang. Kung magkakaganon, papayag ba tayo na halimbawa yuyurakan ang reputasyon ng isang tao na wala namang sapat na dahilan, di ba? Hindi maganda yung ganong ugali. Ganyan na ba ang mga Pilipino ngayon, di ba? Nakakalungkot isipin, sir, nakakalungkot isipin na kung ganyan na ngayon ang iba natin mga kababayan, baka hindi na po maganda ang nangyayari sa ating bayan. Kanino po ba nagsimula yung ganyang ugali, di ba? Yan po ay naging kaugalian ng maraming Pilipino nung nagsimula ngang lumuklok o nailuklok si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Parang naging katanggap-tanggap po kasi sa mga Pilipino yung maging mga bastos, walang disiplina. Hindi naman po ganyan dati ang Pilipino. Dati ang Pilipino marunong magsuri. Kung sakasaling may makikita man silang kasiraan, nandyan yung hindi nila papatulan ito basta-basta. Kung mag-aalamin nila muna ang katotohanan or hindi nga nila papatulan at all dahil pinalaki po tayo na may disiplina ng ating mga magulang. Nasaan na po yung mabuting asal? Nasaan na po yung disiplina? Hindi ba? Mga gawain na masama, hindi magandang tingnan are being normalized dahil lang sa sinusuportahan nila yung mga Duterte. Parang 'di ba dahil nga kay ex-President Digong, parang naging okay na ang pagmumura. Pero para sa akin never naging okay ang pagmumura. Kagaya niyan, 'di ba? Nagpapakalat sila ng mga maling impormasyon, mga fake news, yung sinasabi nilang malaswang larawan daw ni First Lady Lisa Araneta Marcos, 'di ba? Itong mga dides mo na to, wala bang nanay itong mga to? Diba? Wala ba kayong mga ina? Kung sakasakaling nangyari yan sa inyong ina, diba? Na ilalabas yung huwad daw na larawan. Pero kitang-kita naman, sir, pag makikita mo yan, pag nakita nyo sa social media, hindi talaga kamukha ng ating First Lady. Pero halatang edit, boss, halatang edit. Halatang edited. Saka, sabihin na natin, nakikipaglaban daw sila para sa bansa natin. Para sa Pilipinas. Diretsuhin ko na, para daw sa laban sa korupsyon, di ba? Para sa laban sa korupsyon dahil itong bayan daw natin ay punong-puno ng korupsyon dahil wala na raw Duterte na presidente. Anong may tutulong ng isang fake o edited picture ng unang ginang sa kanilang pinaglalaban? Di ba? Ipaliwanag nyo na maigi yan. Paano makakatulong yan? Mga kababayan na naniniwala sa mga ganyang peking mga post sa social media, paano kayo matutulungan yan sa laban sa korupsyon? Sige nga. So ibig sabihin sa pagpapaliwanag mo, boss, kung meron silang sapat na video or meron sapat na ebidensya, dapat dali nila sa tamang forum. Tamang lugar, tamang mga tao ang dapat kausapin nila. Yun ang dapat nilang. Tapos sworn statement. Sworn statement, yan, di ba? Para makikita natin na kahit paano sila ay sincero tungkol dito sa mga isyong kanilang ipinapakalat. So matotal, boss, ito ay isang propaganda o pamumulitika? Para sa akin, pamumulitika talaga yan at propaganda yan . What interest are they looking after, di ba? Interest ng kanilang pinaniniwala ang politiko. Paano natin maikakabit ang isang fake edited picture ng unang ginang sa laban sa korupsyon? Mismo yan, corruption yan . You are corrupting the minds of the Filipinos na ito, totoong picture to ng unang ginang. Edited naman pala. You are corrupting the mind, especially of the young Filipinos, di ba, na makakapanood yan. Corruption din yan . Nakikipaglaban kayo sa corruption, tapos corruption din ang pamamaraan nyo. Kalokohan naman yata yan. Mas ano magiging mensahe mo sa mga kababayan natin patungkol dito sa problema sa pagpapakalat ng fake news? Ang mensahe ko lang sa inyo, 2026 na. Pumasok na naman ang bagong taon. Sana naman magbago naman tayo. Alam nyo mga kababayan, walang masama kung magiging kritiko tayo ng gobyerno.
Kasi karapatan natin yan eh. Kung hindi naman dahil sa ating kapangyarihan, sa kapangyarihan ng mga Pilipino, hindi naman sila maluluklok. Pero isipin din natin kung paano tayo nagiging kritiko. Tayo ba ay kritiko o tayo ba ay panatiko ng mga wala sa poder? Diba? Yung mga anti. Kasi kung talagang para sa bayan yung ginagawa natin, maraming paraan para talakayin natin yung mga issue. Pero hindi tayo gagamit ng mga pambabastos, mga ad hominems, mga fake news, disinformation. Hindi po tayo gagamit yan kasi paano natin matatamasa ang isang mabuting bagay, ang isang mabuting resulta, ang isang magandang resulta kung pangit na pamamaraan. Diba? There is a saying in English, the means doesn't justify the end. Diba? So, paano natin makakamtan ang tunay na katarungan, ang tunay na kabutihan kung ito ay pipilitin natin makuha sa pamamagitan ng masamang paraan?